Pinakwak ang liig at pinutulan ng dila mga kabayan. Sa pagkakataon pong ito, siya po ay pauwi na ngayon sa Pilipinas. Sa mga hindi pa po nakakaalam, siya po ang OFW na may taning na ang buhay. Ibig sabihin nito, hindi na umano tatagal ang buhay ni kabayan. Limitado na lang daw ang buhay nito ngayon. Gusto ko lang po ipaalam po sa inyo, doon po sa mga na hindi po nila alam kung ano po yung ano ni Jane Rose, kalagayan po niya. So ito po yung nangyari. Si Jane Rose po ay nagkaroon lang po ng ng singaw. Nagkaroon lang po ng simpleng singaw. Hanggang po sa yung singaw na yon ay lumaki, hanggang po sa naging worse na, nagkaroon na ng butas, at ito po ay na-diagnose na po ng cancer. So ito po yung nung nagpatingin po si Jane Rose, malala na po yung sitwasyon, naging cancer na. So ang ginawa po ng kanya pong doktor, tinanggal po yung dila. Winakwak si leeg hanggang dito, yung wakwak mula rito hanggang dito. Winakwak po yan mula rito hanggang doon, kasi ang ipapasok nila ay laman mula po sa kanyang hita. Hindi po nagtagumpay. Ang laman na ipinasok po sa kanya pong ngala-ngala at gawing dila, hindi po nagtagumpay. Wala hong nangyari. Kaya ingat po tayo. Lagi ho tayo magsi-second opinion. So, kailangan mag-second opinion po tayo. Hindi porket pag sinabi ng doktor ay tanggalin ko yung wakwakin ko yung ganito mo, buksan ko yung mag-second opinion po lagi tayo. Si Jane Rose po, tinapat po siya ng doktor na hindi yung last po niya, yung chemo po niya, hindi na po nila sure kung ito ay magtatagumpay o hindi, kasi ang cancer ay pabalik-balik lamang. Bumalik-balik si cancer hanggang sa nagkalat na rin po sa lungs ni Jane Rose. Kaya nakita po niyo si Jane Rose po, hindi niya may buka po yung bibig niya, hindi po siya kumakain ng solid food. Lagi po kayong mag-second opinion po. Lalo na yung dila, pinaputol niyo yung dila ninyo, nag-iisa lang po yan. Tama po yung sabi ng oncology sa katulong niyang Pilipino, na walang katulad na tissue ang ating pong dila sa parte ng ating katawan. Yung wakwakin nila, yung legs nila, tanggalan po yung pinakalaman at ipapalit sa dila. Just imagine that. Winakwak si leeg hanggang dito, yung wakwak mula rito hanggang dito. Napakasakit. Ang sakit-sakit. Siguro kung Diyos ko, wag naman mangyari sa akin yon. Pero kung sa akin, baka masuntok ko ang doktor na yan kung sa akin nangyari yon. Sabi po ng OWA, kasi pinag-aralan daw naman nila to, kasi sabi ko, ma'am, hindi ba pwedeng kasuhan? Ay, hindi naman pwedeng ganun-ganun lang. Pero tama naman si ma'am, tama si Ma'am Marilo. Sabi, hindi naman pwedeng kasuhan kasi nag-aral kasi yung mga doktor, hindi naman pwedeng kasuhan ng malpractice kasi wala tayong evidence. Sabing ganon kasi yun naman naririnig natin puro lang mga haka-haka kasi hindi natin alam yung totoo, kasi hindi naman tayo hindi natin nauunawaan yun, sabing ganon. So ito naman yung kaya ang payo ko kay Jane Rose, umuwi ka na ng Pilipinas, magpa-second opinion ka sa mga doktor sa atin. Kapag sinabi ng doktor, oo, tama yan, tama, may procedure ng ganon, then okay, di tama, wala tayong magagawa, sila yung doktor, sila yung nag-aral, hindi naman tayo nag-aral, so wala tayong karapatan. Ngayon, pag sinabi ng doktor sa Pilipinas na mali yung ginawa sa iyo ng doktor, hindi tama yung ginawa ng doktor sa iyo, and then sasabihin mo sa doktor ngayon, sumulat siya, gumawa siya ng sulat na itong ay isang pagkakamali, malaking kahangalan na pinutulan dila at pinalitan ng laman ng kanyang hita, at ipadala sa konsulado natin dito sa Hong Kong at pwedeng mag-file ng demanda.